Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin pong muli ang ating Panginoon. At ngayong gabing ito, mga minamahal, nais ko pong sabihin na si Pastor Poy ay may mahalaga pong lakad at niloob ng Panginoon na ang inyong lingkod sa kalagayan man na nalate po tayo ngayon dahil galing po ako sa preaching engagement sa isa sa ating mission. But I praise the Lord sapagkat nagkaroon pa rin po tayo ng pagkakataon na sa halos huling gabi ng year 2023 ay makapag-accomplish pa rin po tayo ng ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos dito po sa Feasting on the Divine Verses online ministry. Kaya sa ngayon po, direkta po ang gagawin nating setup sapagkat mula sa sasakyan, takbo po kaagad dito sa itaas, sapagkat gusto ko po na matapos po natin ang taon na ito na hindi po magmi-miss para sa ating pong feasting. So again, please understand because si Pastor Poy kasama si Ma'am Millet ay nasa mahalagang appointment po nila ngayon. So pinapaabot pa rin po ang pagbati sa bawat isa po sa atin. Talagang sinikap po na i-accomplish pa rin po sana ngayong gabi sapagkat pribilehiyo po para sa kanya na sa huling gabi ng feasting sa year 2023, siya po ang makapagsasalita po sa atin. Pero ito po ang pinapangyari ng Diyos. I believe, lagit-lagi, may purpose po ang Panginoon. So, kaya paumanhin po na medyo na-delay po tayo. Basta ang mahalaga, magsasalo-salo pa rin tayo sa salita ng Diyos. Kaya dyan lamang po kayo at tayo po'y medyo magkasa ng ating pong mga sarili bago po ang ating pagpapatuloy o pagsisimula po at pagpapatuloy dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. So, we would like to welcome everyone sa iba't ibang bansa na nakakasama po natin at gayon din po dito sa ating bansa, sa iba't ibang lugar, ay nais po nating i-welcome ang bawat isa and I hope na tayo po ay muling makinabang spiritually dito po sa ating magiging pag-aaral ng kanyang salita. Sige po, maghintay po tayo sa ilan pa sa ating mga kasama na marahil ang ilan po ay nag-isip na mukhang walang feasting ngayong gabing ito. So let us give time and let us wait for them para nang sa ganun po hindi po masayang ang kanila pong maririnig. Hindi masayang ang pagkakataon na sila po muling makarinig ng salita ng Panginoon. Siguro po habang naghihintay po tayo, nais kong i-shoutout muna ang ilan sa mga kasama na po natin. Si Ate Care, shoutout sa iyo. Ganon din kay Maricel Consina, kay Carl June, Florence De Cepeda, at siyempre pa po si Benji at si Nathan Aki, Pastor John, at si Sister Erlinda Kagomok. I do not know kung tama yung understanding ko na ikaw ay nandito sa ating bansa. So, enjoy your vacation. Pastor Mark J. Loyola. Ganon din po si Lope Valles, si Brother Jojo Nuke. Shout out sa iyo, Brother Jojo. Si Pastor Norman Gatdula. Kasama ko po siya kanina. At request niya, paki-shout out na rin po natin si Brother Harvey, si Brother Jonel. At naway maging maayos po yung kanilang naging sitwasyon doon po sa police report. Medyo nasagiran po ang kanilang sasakyan kanina. Ang kumaring Gina Moises. So, shout out sa iyo. Ganon din po, nais nating i-shout out si Ate Rita Agustin, Pastor Jedmark Cerilia. Okay, so Pastor Nolan Gatdula. Yan po ang ating mga kasama at kapiling po ngayon. Si Sister Bea Cerilia, kasama rin natin, of course, si Pastor Orson. Happy viewing sa iyo, Pastor Orson. Kahit na naririnig mo ako dito ng live, nanonood ka pa rin. Okay, so shout out kay Sister Dayan, Brother Jason. Medyo kasanyo na po yung sarili nyo, ho. Ilang araw na lang, mga kaibigan, ay 2024 na po, mga kapatid. Si Sister Ara. Okay, shout out sa iyo kay Brother Adriel, si Lucio Banak, at si anak Dan Gabriel Cerilia, at ang ating magiting na preacher sa London, Preacher Nick Solinap. Okay, Sister Evelyn Bedeja,
Ganon din po si Robin Ancheta Cabasan Sr. At si Maribel Bonbent. Okay, hello po Bishop Freddy. Hello po Sister Maribel. Okay, si Sister Sinaida Miguel. Shout out kay Sister Sinaida Miguel. Ang amin pong mahal na Sister Mariquita de la Rosa. Shout out sa iyo. Miss ko na kayo. Ganon din po, nais nating i-shout out po ang ilan pa sa mga kasama natin. Sila Sister Maricel Tumolak at sa lahat ng nanonood po ngayon. So shout out po sa inyong lahat. I-enjoy lang po natin ang gabing ito at ating pong panghawakan ang Diyos sa kanyang banal na salita. Ready na po ba kayo sa bagong taon, mga minamahal? So, meron na po ba tayong mga self-inventory and then self-evaluation? Ayan. Shout out, Sister Julie. Ganon din kay Sister Susan. At ang ating worker na si Brother Jet. Si Sister... Ayan, Sister Tessa Antes. Yes, miss ko na kayo. Hindi tayo gaano nakakapag-communicate, pero communicated tayo because you are always watching. Okay? Sister Nora Ruaro. Shout out sa iyo. Sister Maricel Consina. Si Ate Mila sa Hagun. So, welcome sa ating feasting at patuloy ka namin pinagpipray, Sister Mila. Sister Joy Liwanag. Ayan po. So, sige po. At mga ilang sandali na lang ay magpapasimula na po ako sa ating magiging pagsasalo-salo. I am just giving time para po sa ilan, sa mga hahabol pa po sa atin. Good evening po, Bishop. Yan po ang pagbati ni Pastor Albert Bordones. Si Pastor Albert Bordones ay isa sa aking encouragement because according to him, ang feasting ay may malaking bahagi sa kanyang buhay pagmiministeryo. Sister Edita Herezano, shout out sa iyo. Si Nanay Bim Roscuata, shout out po. Ayan, pagbati po kay Pastor Nino Cipriano. Happy New Year po, Pastor Nino. Thank you so much sa greetings. Ganon din po, nais nating batiin din po ngayon si Sister Emeline Bedeja. Shout out din po mga kaibigan kay Pastor Carlos Darlucio, ang aking pong matalik na kaibigan, ang napaka-dedicated man of God. So, yan po. At nais po nating patuloy na panalangin na sa darating na taong 2024, patuloy na gamitin ng Panginoon ang feasting na ito, mga kapatid, ang ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. I know that you will all agree with me na napakalaki po ng naging help sa ating spiritual life ng feasting on the divine verses. If that is true to you, please type Amen. Ayan, Sister Lali, shout out po sa inyo. Miss na miss ko na po kayo. Okay? So, lagi po ako nangungumusta. Si Brother Jeric Pereira, so shout out. At Preacher Nick, pakikumusta mo ako ha? Pero nakita tayo kaninang madaling araw dito at na-enjoy ko ang ating Bible study. Okay? So, sige po. At si Ate Cory. Wow, Ate Cory, shout out sa iyo. At ganoon din po ang aking kaibigan sa UK, si Pastor SP Valdivieso. Shout out, Pastor SP, my friend. And please, ibati mo ko sa mga kapatiran. At ganoon din po si Edita Herasano. Ayan. So, yung iba po, mga nabanggit ko na po. So, Billy Remo, shout out sa iyo. Sige po, manalangin po tayo para sa ating pagsisimula. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na sa halos huling gabi ng year 2023, kami po ay magkakasalo sa iyong salita. I pray, O God, na ang message na amin pong mapapakinggan ngayon ay maging inspirasyon po namin sa pagpapatuloy
na amin pong lagi-lagi maisip na hanggat hindi ka bumabalik, tuloy lamang po kami, dakilang Diyos. Hiling ko po ang iyong pagbibigay ng patuloy na biyaya sa bawat isa, sa mga marahil po, may mga sitwasyon ngayon na kung saan talagang may atake po ang kaaway, o marahil may mga hindrances sa kanila pong pagtakbo. I pray, O God, that you will help them. And please, Lord, ikaw po ang siyang lagi-lagi magbigay ng gabay sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, nais ko rin pong hilingin sa iyo na pagpalain mo po ang mga masugid na sumubaybay sa ministeryong ito sa marami ng taon. Dakilang Diyos na ito po ay aming isinasagawa. May they continue to support this ministry, Heavenly Father. May continue to listen to Thy Word. And I pray, O God, that you will use this ministry to strengthen the believers, to spread the message, and to glorify your name. Lord, thank you so much for giving me this great privilege. And I pray na ikaw po ang siyang patuloy at patuloy na magbibigay ng iyong kasaganahan sa buhay ng bawat isa. Muli po, gabayan mo kami aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, shout out kay Sister Maribel Garais. Miss na rin kita, Sister Beng, ano po? At syempre pa, ang ating Ate Lina Pedro. So, Sister Lina Pedro, shout out po sa inyo. Praise God. Medyo maginhawa na po ang inyong pakiramdam. Marami po nag-pray sa inyo sa katotohanan. Ano po? All right. So, Sister Tessa, pakibati mo ko ha sa mga kapatiran natin dyan sa Matsumoto. At ngayon din po, shout out kay Pastor Robert, ang ating masipag na manggagawa. At ang akin pong, ayan, si Sister Dang Soriano. So every time na nakikita ko ang pangalan ni Sister Dang, lumulukso ang aking puso, naalala ko po kung paano nagpasimula ang Panginoon sa pagmiministeryo po sa Japan. At syempre pa, talagang napakaganda po na sila Sister Miho, ganun din sila Sister Angel, Sister Tessa, Sister Yolanda, shout out sa iyo ha, Sister Yolanda, Sister Rosemary. Okay, ngayon po parang na-enjoy ko, maiba naman, puro shoutout na lang kaya tayo, ano po. So, si CJ Hamon, shoutout sa iyo anak. At nawa, ngayon 2024, lalo ka pang maging useful ha. So, ganun din po, si Deacon Alan Alcesto, si Brother Jerry Elizarde. Oh, wow, ang layo ha, sa Bacolod na nanunood po sila. Ganun din si Pastor Rix Maritan, ayan, Pastor Ricky. So, shout out sa inyo. Well, sige po, this time, dadako na po tayo sa ating pong feasting on the divine verses. Okay? So, Sister Kathy Angeles, shout out sa iyo. At patuloy kang manood sa ating mga online sapagkat napakalaking help na kung kayo po'y nasa abroad, ang pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos ay malaking tulong sa inyo para sa kalakasan. Franchet, anak, shout out din sa iyo. Ha? Preach on. Bumabati pa ako, anak. Bumabati pa ako. Okay, si PJ Kiambao. At gayon din po si Gabriel. Okay? So, yan po ang ating mga pagbati. This time, ako po'y magme-mensahe ng isang, para sa akin po'y mensahe na kakailanganin po natin sa sulong po natin sa panibagong taon. So, kung kayo may Bible, buksan nyo po sa 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And every man that striveth for the masteries is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body, and bring it to subjection, so lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a cast out to you. Okay, so importante po na ngayong gabi tayo po'y matuto sa mensahe na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Shout out kay Sister Mary Jane de la Peña. Siyempre pa, ang aking matalik na kaibigan,
Brother Danny de la Peña. All right? So, let me share with you tonight the message of the Lord. Okay? Keep on running. Keep on running. Tuloy lang po sa pagtakbo. Ang concept po nito, kahit na po matapos ang 23 at papasok pa tayo sa 24, ang ibig sabihin lamang po dyan, hindi pa tapos ang takbo. Tuloy-tuloy sa pagtakbo. Just keep on running. Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami po'y magsalo-salo sa iyong banal na salita. Lord, I pray that you will again guide me and use me to bless your people through thy word. Help me and empower me, O God. Fill with your Holy Spirit. Give me wisdom. And please, Lord, bigyan mo kami ng spiritual sensitivity para kami po ay talagang magkaroon ng kaliwanagan sa mensahe na nais mong iparating sa amin. Nawa dakilang Diyos, anuman po ang aming pinagdadaanan o pinagdaanan, dakilang Diyos, anuman po ang aming nakaraan, nawa makita po namin ang kahalagahan na maisaayos ang lahat ng ito at amin pong takbuhin ang takbuhin inilagay mo sa aming harapan. Help me, O God, once again, and please, Lord, gamitin mo po ako para sa iyong kapurihan at para po sa ikapagpapala ng bawat makikinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ito po yung sulat ni Apostol Pablo na kung saan binigyan niya ng napakahalagang mensahe ang mga mananampalataya sa Korinto. Sa paglalarawan po, mga kapatid, ng banal na kasulatan, ang mga totoong Kristiyano ay mayroon takbuhin na dapat talagang takbuhin para sa Panginoon. Isa sa atin po pwedeng maalala ay ang sinabi po ng Hebrews chapter 12. Sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2, wherefore we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. So, we can see na sa mga talata ng banal na kasulatan, mailalarawan po natin na ang Christian life ay katulad po ng mga mananakbo. At katulad rin ng binanggit ko po kanina, so hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, hanggat meron pang mga taon na dumarating, hanggat tayo po ay nandirito sa lupa, ang marapat po tuloy-tuloy lamang sa pagtakbo. Yes, ito po ang itinuturo ng banal na kasulatan na ikaw at ako ay dapat magpatuloy sa pagtakbo. Ngayon po, sa ating pong maiksing magiging pag-aaral ngayong gabi, nais ko po na bigyang pansin ang ilang mga matututunan po natin sa usapan ng pagtakbo. Okay? Usapan ng pagtakbo. Mapapansin po natin na ang unang sinabi po ni Apostol Pablo sa verse number 24, sabi niya, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Ang sabi po niya, so run that ye may obtain. So tayo raw po ay magsitakbo upang tayo po ay magsipagtamo. So una po, run that ye may obtain. Tumakbo tayo upang tayo po ay magkamit, upang tayo po ay magtamo. Sa paglalarawan po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa usaping Kristiyano, partikular sa ating pong takbuhin, tayo po ay haharap isang araw sa ating Panginoon upang magbigay sulit sa Kanya. Kaya nga sinasabi ko po that as you listen to this message, anuman po ang nakaraan ninyo, ang mahalaga, narito ngayon ang paalala sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita na nagsasabi na tayo po'y tumakbo at magsipagtamo. Ang ibig sabihin, kung ikay nakaranas ng pagkadapa, bangon lang at magpatuloy sa pagtakbo. Kung ikaw ay nakaranas na nanghina, ng lupaypay, o masasabi natin sa spiritual life mo, talagang ikaw ay naging stagnant,
ikaw ay maaaring na-stumble, ikaw ay maaaring nag-stop. So, gamitin natin ang pagkakataong ito upang paalalahanan tayo na hanggat hindi pa tapos, pwede ka pang magpasya na magpatuloy pa rin sa iyong pagtakbo. Kung ikaw ay tumigil na, maging paalala sa iyo ito na ikaw ay tumakbong muli at tapusin mo ang takbuhing inilagay ng Panginoon upang ikaw ay may makamit, upang ikaw ay magtamo. Yan po, run that you may obtain. Mga kapatid, kamusta po ba tayo sa usapang buhay pananampalataya? Iniisip po ba natin na ang pagkakristyano ay usaping pagpunta lamang sa langit? Mga kapatid, nagkakamali po tayo. If we will put understanding sa mga sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang salita, makikita niyo po mga kapatid na ipino-point out po sa atin that as we run, okay? Kapag ang journey natin sa lupa ang pinag-usapan, for sure, marami tayong mai-experience, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin po sa inyo na ang mga karanasan, 'di ba? Ang mga hardships at ang mga atake po ng kaaway ay hindi po nating gagamiting dahilan upang hindi po natin tapusin ang takbuhing inilagay ng Panginoon sa atin. So, the reason why I would like to encourage everyone to just keep on running because meron pong programa ang Diyos na sa ating pagtatapos, tayo po ay gagantimpalaan. Kaya nga, run that ye may obtain. So, napakalaking advantage po na ating pong alam ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang maganda nga po, di ba? Kahit naman sa actual na talagang takbuhan, meron pong mga nang pasimula, medyo babagal-bagal lang. Okay, meron naman po talagang sa pagtakbo, medyo nakaranas ng injury. Maaring yung iba naman po, masasabi nating nadapa or marahil sa pagtakbo, may nakakuha ng atensyon mo. So ano man po ito, ang mahalaga ngayon, mapaalalahanan tayo, kapatid, tuloy lang sa pagtakbo. At sa usapang pagtakbo, ang tinatakbo rin ng isip natin, run that you may obtain. Nagtataka po ako kung bakit meron pong mga nagtuturo na para bang masama na maghangad tayo ng gantimpala. So, isang bagay po na laging gusto ko pong ididiin, yung bang katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Halimbawa po, sa giving, huwag kang magbigay dahil gusto mo lang pagpalain ka ng Panginoon. Mali po yun. Diba? Kung ako po'y magbibigay dahil gusto kong pagpalain ako ng Panginoon, hindi nyo po pwedeng sabihin na mali ang aking motibo sapagkat ang Diyos ang nagprograma at ang Diyos ang nagmotivate sa akin na kapag ka ako nagbigay, ako'y kanyang pagpapalain. Ang masama kung iyon lang ang motibo ko. Kasi dapat po pag magbibigay ako dahil mahal ko ang Diyos, mahal ko ang gawain ng Diyos, so yun po yun. Pero it is wrong to say na it is wrong na ang isa sa motive mo kaya ka nagbibigay para pagpalain ka. Diyos ang nag-disenyo nito, therefore it is not wrong to desire the blessing of God at hindi rin po mali na isa sa motibo mo kaya ka nagbibigay kasi gusto mong pagpalain ka ng Diyos. Okay? So, kasi kung pagka sinabi nyo po na mali, na kaya ka nagbibigay, gusto mo pagpalain ka, di parang mali po ang Diyos na nagdisenyo siya ng ganun pong hamon na para pagpalain ka, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Di po ba? So, lagi-lagi, ganun po ang sinasabi. So, the same thing, the idea, the concept is the same. Na kaya ka tatakbo kasi gusto mo may makamit ka. Kaya ka tumatakbo kasi gusto mo ng gantimpala. Hindi po mali yan, mga minamahal. Kasi ang Diyos ang nagdisenyo ng gantimpala. Ang Diyos ang umahamon sa atin sa pamagitan ng kanyang salita na tayo po ay tumakbo at nang tayo ay magsipagtamo. Ito pong si Apostol Pablo. Hindi ba? Siya po mismo ang masasabi nating sumulat nito. Anong sabi niya? Run that you may obtain. Sinasabi niya na kung titigil ka, wala kang mararating at wala kang matatamo. Okay? Kung ikaw ay mananatili
sa tinatawag nating katamaran at wala kang gagawin para sa Panginoon, or masasabi nating maaagaw ang iyong atensyon na imbis na tayo po ay tumutok sa Panginoon, so wala po tayong matatamo. So, ang unang bagay po na nais kong maipakita sa bawat isa po sa atin sa mensahe nating Just Keep on Running, number 1, run that you may obtain. Tumakbo tayo upang tayo po'y magantimpalaan. Para naman pag humarap tayo sa Diyos at tinanong ng Panginoon, kamusta ka ba? Ano ba ang ginawa mo sa akin nung ikaw ay nasa lupa? And you know what? Bawat individual na Kristiyano, sa idea po ng sinasabi ng Biblia, may takbuhin tayo na dapat nating takbuhin sa Panginoon. Like in my case, yung takbuhin ko po, iba sa takbuhin ni Pastor Orson. Yung takbuhin ni Pastor Orson, iba sa takbuhin po ni Pastor Norman. Yung takbuhin ni Pastor Norman, pero bawat isa, ayon sa sinasabi ng Bible, meron po tayong kani-kaniyang dapat takbuhin sa Panginoon. And I am telling you, ngayong sandaling ito, run that you may obtain. Run that you may obtain. Okay? Second, run with objective. Diba? Run with objective. So, gusto ko lang pong susugan po yun. Papagtitibayin lang natin. Diba? Sinasabi ni Apostol Pablo, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. So, it is not bad, it is not evil, it is not wrong na ang objective po natin, mga minamahal, sa ating pagtakbo ay ang ma-please natin ang Panginoon. Importante po yan. Ma-please natin ang Panginoon at syempre pa, dahil sa ang Diyos mismo, ang siyang nagbigay sa atin ng takbuhin, dapat ang ating objective, una, matapos natin ang ating takbuhin. Yan po ang kagandahan. Si Apostol Pablo po, because of that concept, na alam niya na pag hindi ako tumakbo, wala akong mararating. Pag hindi ako tumakbo, hindi ako magtatamo. Kaya anong ginawa ni Apostol Pablo? Tinakbo niya ang takbuhin na ibinigay ng Panginoon sa kanya. At paano niya to tinakbo? Tinakbo po niya ito ng meron pong objective. Aim, goal. Napaka-importante po sa mananampalataya na may gusto siyang maabot. Okay? Merong objective. Importante po kasi yung pong tinatawag nating goal, yung objective natin, yung layunin natin, yung rason natin kung bakit. At dito po, gusto ko ipakita sa inyo na the Apostle Paul himself, di ba? Later in his life, when he wrote to Timothy, makukuha niyo po yung idea na nakuha niya at natamo niya sa kanyang pagtakbo, yun talagang kanyang nais maabot. Di ba? Ang tanong ko lang, ikaw ba bilang Kristiyano, meron ka ba talagang nais maabot? So kung meron po, you need to run. But when you run, make sure you will run with objective. Tatakbo ka na meron ka talagang gustong abutin para sa Panginoon. Meron ka talagang gustong ma-achieve para sa Panginoon. Meron ka talagang gustong ma-accomplish para sa Panginoon. Hindi po pwede na ang buhay natin bilang mananampalataya makaraos lang. 'Di ba? Katulad niyan, kamakailan lamang po, 2022. 'Di ba? Tapos pumasok po ang 2023. May isip niyo po ba na ngayon? Whether paniwalaan niyo po hindi, patatapos na po ang 23. Ang tanong po, ano na po ba mga nangyari sa nakalipas na taong ito? Mga kapatid, sa lilipas na taong ito, ano na po ang nangyari? Kaya dyan po maganda na makita natin si Apostol Pablo na talagang siya'y tumatakbo na merong objective. Siya'y tumatakbo, una, dahil alam niyan sa pagtakbo, merong pagtamo. Merong kang makakamit. Okay? So kaya ang objective niya, makamtan niya yung pong takbuhin, ilagay ng Panginoon at yung gantimpala na ikinasa ng Panginoon para sa kanya. Ito po, familiar po sa atin. Philippians chapter 3. Remember? Philippians chapter 3. Pansinin niyo po, tayo po ay nag-uusap doon sa pagtakbo na merong nais makamit.
sa pagtakbo na meron pong objective, meron pong goal, meron pong aim. Alam nyo, pagka po ikaw ay tumatakbo ng walang goal, di ba? So, ang ginamit ni Pablong salita sa teksto po natin, para ka daw sumusuntok lang sa hangin. Di ba? So, sabi niya, malinaw mga kapatid, na siya po ay hindi katulad ng sumusuntok sa hangin. Alam niyo po ang ibig sabihin niyan, di po ba? Nagtrabaho pero wala namang may accomplish, wala namang narating at walang mararating. Why? Because walang objective. So, the message is leading doon sa kaisipan, sa idea po na sa pagtakbo natin, dahil sa pagtakbo, tayo'y magtatabo. Para tayo magtabo, kailangan natin tumakbo at dapat pag tumakbo tayo, meron tayo talagang objective. So run that you may obtain, run with objective. Ang sabi niya, I therefore so run, not as uncertainly. Ginagamit ko pong illustration yan. Nung ako po ay madalas mag-drive, pagka po kasi free time, may free time pala si Evangelist, ha? Yes. Pagka meron po akong free time, kung ano-ano po mga tumatakbo sa isip ko. Gusto kong puntahan ng inang ko, ang mother ko po. O kaya, gusto ko pong puntahan yung mga kaibigan ko for fellowship. Minsan po firing, minsan po basketball. Pero may mga pagkakataon po na pag umalis po ako ng bahay at sumakay po ako ng sasakyan, pagka hindi po ako definite sa akin pong pupuntahan, alam niyo po, natatapos po ang araw na wala akong na-accomplish. Kasi umalis po ako nang walang tiyak na patutunguhan. Saan ba talaga? Kung pupunta sa nanay ko, dapat definite po yon. So, laging dapat with objective. Ngayon, in using this illustration, ano po ang pinaka nagiging epekto? Okay? Nasayang ang oras ko. Nasayang ang gasolina ko. Nasayang ang pagod ko. Hindi po ba magandang itong sinasabi kong ito? Medyo tingnan nyo po sa aplikasyon. Ikaw ba talaga bilang Kristiyano, saan ka ba talaga papunta? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos na gawin mo? O ano ba talaga ang gusto mong gawin para sa Diyos? Kung wala kang definidong objective, tatandaan mo to, katulad ng aking paglalarawan, naubos ang gasolina ko, gastos. Naubos ang oras ko, sayang. Napagod ako, nakakahinayang din, di po ba? So, ganyan po ang buhay ng maraming mga Kristiyano na walang tiyak na gagawin para sa Diyos. Di ba? So, dapat po run with objective. Ay, may boses ako. Gusto ko sa pagtakbo ko, magamit ko ang boses na to para sa Panginoon. Pinayaman kami ng Panginoon. Bilang Kristiyano na medyo umangat ang buhay, ang aking objective, kabalikat ako, makasuporta ako sa ministeryo. Maganda po na meron kang objective, meron kang definidong gustong i-accomplish para sa Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Philippians chapter 3, okay, verse number 8. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness of Christ, the righteousness which is of God by faith. Tingnan nyo, that I may know Him. Kanina po sa mission natin, pinaalala ko na dapat talaga habang tumatagal, mas lumalim ang pagkakilala natin sa Panginoon. Objective ang tawag doon. Huwag yung nagpapatuloy ka lang nang walang tiyak na patutunguhan. Diba? Sabi niya, I therefore so run, not as uncertainly. Tumatakbo ko, hindi sa kawalang katiyakan. Okay? So, fight I, not as one that beat at the air. So, mga kapatid, yung magsusunto ka sa hangin, pareho lang, ang tindi ng pagod, pero walang accomplishment. So, baka ganun po ang lagay natin sa ating spiritual life. Baka ganun ang ating katayuan. So, you better make it right, mga kapatid. Dito ang sabi niya, that I may know Him.
And the power of his resurrection be and the fellowship of these sufferings being made conformable unto his death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Verse 12. Not as though I had already attained, either well already perfect, but I follow after, if that I may apprehend, for that for which also I am apprehended of Christ Jesus. 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na talagang sa usapan ng pagtakbo, iba talaga yung meron kang tiyak na gustong marating at maabot para sa Panginoon. So, run that you may obtain. Yan po ang sabi ng 24, di po ba? So, run that you may obtain. Sa verse number 26, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. So, run with objective. Hindi yun suntok sa hangin, hindi yun takbo sa kawalang katiyakan. Okay? Thirdly, run with orderliness. O run orderly. Ibig sabihin, meron pong dapat kaayusan. So mga Kristiyano, tayo po, higit kanino pa mang tao, ang dapat meron pong disiplina, meron pong kaayusan. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 25. Sa ating pong teksto, 1 Corinthians chapter 9, verse number 25. So bahala na kayo kung paano nyo po gustong pagsunod-sunurin yan, pero ako po, ikinonsider ko po yung concept na inilagay ng Panginoon sa akin. Ipapaalala muna natin, tumakbo para magtamo. At dahil yun po ang disenyo mga kapatid, now, run with objective. At para mangyari yon, let us run with orderliness. Ibig sabihin, may disiplina mga kapatid. May dedikasyon, may determinasyon, may disiplina. Napakahalaga po niyan. Bilang athlete, alam nyo po, kailangan ng disiplina. Kailangan po ng talagang determinasyon at dedikasyon. At wala pong magiging matagumpay na athlete na hindi dedicated, devoted, and determined. So sa spiritual life, yan yung ipino-point out ni Apostle Paul. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 25. And every man that striveth for the masteries is temperate in all things. So nandun po yung pagpipigil, mga kapatid. So, dito ko po ipinapasok yung disiplina. Na ang sabi po niya sa verse number 27, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. So mga kapatid, para sa akin po, Kristiyano tayo, dapat tayong tumakbo ng may kaayusan. Dapat tayong mabuhay ng merong disiplina. Dapat tayong maglingkod na merong disiplina. Kaya nga po sa usapang Kristyanismo, mahalaga po yung standard. At syempre po, pag standard ang pag-uusapan, biblical standard. Hindi po pwedeng mahigpit ka lang. Kailangan yung higpit natin ayon sa itinuturo ng Bible. Now, paano pong hindi magiging matagumpay si Apostol Pablo? Di ba? Doon sa idea na natutunan po niyang suwetoin ang kanyang sarili. Ang sabi nga po niya, di ba? But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. So kaya po, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4, napakaganda nung idea. Na dahil si Apostol Pablo, aware na para magtamo, kailangan tumakbo. At pag tumakbo, dapat may gustong maabot. At dapat din po na pagtatakbo, meron pong disiplina, pagsusupil ng sarili, subjection, doon po sa Espiritu ng Panginoon. Yung self-denial, self-discipline, and then dedication. Napakahalaga po niyan. Tingnan niyo po ang sabi ng 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 7. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ano ang sabi po ni Apostol Pablo? I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So itong tatlong claim na ito
ay nagdadala po sa atin sa idea na si Pablo po ay mailalarawan natin na isang Kristiyano, manggagawa na aware na para magtamo, kailangan tumakbo. At kailangan pagtatakbo, meron ka talagang specific or definite objective. And then, para mangyari po na ikaw ay magtamo, para mangyari po na ikaw ay maging matagumpay, matutunan po natin na supilin ang ating sarili. Sinasabi ko po ito sapagkat napakahalaga ng mensahe na gustong iparating ni Apostol Pablo. Dahil ang Kristiyano po, mga kapatid, sa katotohanan, sa hindi pagkaganap ng kalooban ng Panginoon, pag inaral niyo po ang malaking hadlang, sarili. Kaya pag di natutunang disiplinahin ang sarili, what I mean to say, pag hindi natutunang supilin ang sarili, kontrolin ang sarili, hindi ka magiging matagumpay. But the Apostle Paul, according to him, I have fought a good fight. So meaning, hindi siya yung lumalaban o sumusuntok na walang kasiguruhan, suntok sa hangin. 'Di ba? I have finished my course, meaning to say, tumakbo siya na meron talaga siyang gustong abutin. And then I have kept the faith, na maintain po niya na talagang yung kanyang tindig sa Panginoon, yung kanyang pananampalataya, hindi na ikompromiso, mga kapatid, and I believe ito ang kinakailangan natin. So mga Kristiyano, mga taga-subaybay, mga ka-feasting, gusto ko po na sa pagtatapos ng taong ito ay magkaroon ng paalala ang Panginoon sa atin. Ang talagang para sa akin, ang pagsulong ng panahon, dapat po ang mensahe nito sa atin, just keep on running. Hanggat di pa bumabalik ang Panginoon, hanggat di pa tapos ang iyong takbuhin, just keep on running. Excuse me. So, I hope na ito po ay makatulong muli. I-meditate nyo po ngayong taong ito. Ngayong pong bago matapos ang taong ito, i-meditate nyo muli. 1 Corinthians 9, 24, 27. Magkaroon kayo ng yung reflection, meditation, dito po sa passage natin. Basta ang masasabi ko sa inyo, mga kapistig, just keep on running. Tuloy lang po, takbo lang po, mga kapatid. Okay? Basta titiyakin nyo lang po na meron kayong tinatakbo at meron kayong gustong marating para sa Panginoon. Mga kapatid, paalala po, dahil tayo po itatakbo para sa Panginoon, kailangan po lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ang ganda po, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. Gaano kadalas na na-distract ka? Na sa ginagawa mong paglalakbay at pagtakbo at pagganap ng kalooban ng Diyos, may nakadistract sa'yo. Gaano kadalas na na-discourage ka? At dahil na-discourage ka, nawala ka na lang bigla. Okay? At gaano rin kadalas na na-disappoint ka? And because of that, talagang ginamit mong dahilan yan upang itigil mo ang ginagawa mo sa Panginoon. Lahat ng yan ay hindi po valid reason, because in reality, ang Kristiyano po, we have all the reason to just keep on running, knowing na ito po ay talagang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Kaya muli po, mga minamahal, Happy New Year po. Papasok na po tayo Happy New Year po. At kung may mga ilang bagay na dapat maging pagkakatuto natin para maging mabunga po ang ating susunod na taon, medyo matuto na po tayo sa mga ilang kapalpakan po natin sa nakalipas na panahon. Nakita mo na kung ano ang bunga ng ikaw ay nahinto, na hindi mo na ginagawa yung dating ginagawa mo sa Panginoon, alam mo sa sarili mo anong naging epekto nito. So, kung tayo po ay nadapa, bangon po tayo. Kung tayo po ay nalihis, balik po tayo sa right track. Kung tayo po ay huminto, magpasya po tayong magpatuloy sa ating pagtakbo. Mga kapatid, just keep on running. Okay? Paalala, run that you may obtain.
run with objective, and run with orderliness. Tumakbo tayo ng mayroong kaayusan, ng mayroong disiplina ayon sa kalooban ng Diyos. Salamat po at ngayong gabing ito, at least, nagawan pa rin po natin ang paraan. Kung kayo po ay particular at nakinig kagabi, hindi ba, ang sabi ko po sa inyo, yun po yung last night preaching ko po ng 2023 sa feasting. Okay? Pero nalagay po si Pastor Poy sa sitwasyon na hindi po niya may iwasan talaga yung commitment po na pinuntahan po niya ngayon. Kaya salamat sapagkat ang Diyos nakagawa pa rin ng pagkakataon o paraan upang tayo po'y makipagsalo-salo. Kayo po ba'y napagpala, mga kapatid? Kayo po ba ay pinagpala, napaalalahanan ng mensaheng ito? Baka mamaya po kasi, 'di ba, tuloy-tuloy ka lang pero wala ka naman tinutungo. Tangay ka lang ng agos. Ni hindi mo alam kung saan ka talaga pupunta. Ni hindi mo alam kung ano talaga ang dapat mong i-accomplish para sa Panginoon. Ni hindi mo alam kung ano talaga ang specific will ng Diyos sa iyo. I believe mahalaga tong mensahe para sa Kristiyano upang huwag tayong magsayang at mag-ubos ng lakas. Mga kapatid, ngayon 2024, i-resolve natin sa puso natin na tayo po ay magpapatuloy sa pagtakbo upang magtamo, pagtakbo na may nais matamo at pagtakbo ng may kaayusan alang-alang sa Panginoon. Sige po, manalangin tayo. Dakilang Ama, Diyos naming banal, kami po'y nagpapasalamat na kami ay nakapagsalo-salong muli. Alam ko po na nasa kaabalahan na ang maraming tao ngayon, pero nawa ang kaabalahan ng mundo ay hindi po makahatak sa amin upang mapabayaan po namin, na mapapabayaan po namin ang iyong salita na kung saan dakilang Diyos. Ito po ang aming direksyon. Ito po ang magtuturo sa amin ng magiging maayos na takbo namin bilang mga Kristiyano. Thank you so much, Heavenly Father, and please, pagpalain mo po kaming lahat para sa year 2024. Tanggapin mo po ang pasasalamat namin sa lahat ng mga pagpapala na ibinigay mo sa amin ngayong year 2023. Muli po, dakilang Diyos, ikaw po ang aming niluluwalhati, pinagtitiwala ang lubos sa aming buhay, sapagkat lahat ng ito ay aming pong panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin ang Panginoon. Again, happy holidays everyone. Advance Happy New Year. At mag-ingat po kayo ho. Kung sakali man kayo po'y merong mga paputok ngayong bagong taon, maniguro po kayo. At i-enjoy po natin ang taon nang hindi po tayo madidisgrasya. I-enjoy po natin ang taong ito na wala pong casualty. Ano po? I-enjoy natin ang taong ito na kung saan puno ang ating puso ng papuri, pasasalamat at pagbibigay kadakilaan sa Diyos sa lahat ng ginawa po niya sa ating buhay. So muli po, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Freddy De Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ay ang ipangaral ang salita ng Diyos. At syempre pa mga kapatid, parangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya ingat po tayo at naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat-lahat. Mga kapatid, to God be the glory.
Sister Dang, Sister Tessa, miss ko na kayo, ha? Sila Sister Biho. At yung mga kasamahan natin dyan. Ay sarap ng tubig na mula sa Diyos. Bye. God bless.